So, hi guys, I'm Lou and welcome to Lou's Green Life. Pero guys, ngayon araw, hindi po natin pag-uusapan ang regarding sa pagtatanim or whatsoever. Meron ako guys sa inyong ipapakitang bago kong alaga. Well, ito yung isa sa favorite kong paramihin dito sa bahay because of its brown eggs. I love the idea of, pag-aalaga ng mga hayop. Pero ito guys, mas prefer ko din siyang alagaan kasi unang-una is matipid siyang sa pagkain, and at the same time isa siyang magandang investment para sa akin. So ang plano ko is paramihin siya dito sa bahay, and naghahanda na rin ako ng kanyang tirahan dito at um, paglalagyan ng mga in-order ko pang ibang mga chicken. So ito guys ay isang uri ng manok na sa ibang bansa native, pero dito sa atin is imported siya. So without further ado, let's get started. So guys, as you can see, ito yung aking new collection. Ito yung aking bagong alaga. So this is a decal brown layers. So ito guys, ang this is crossbreed siya. So ayun nga guys, ito guys is crossbreed siya. Ang papa niya is Rhode Island Red at yung mama niya is decal brown. So ayun guys, yung naging result ng itsura niya. Tapos ito guys yung aking decal brown. This is ready to lay egg na siya. If I'm not mistaken, mga 6 months old or 8 months old na siya. Basta ready to lay egg na siya. So ayan guys yung na-purchase ko nung last week. So kasi guys, meron ako dito isang decal brown and Rhode Island Red na manok. So guys, dito ko muna siya temporary ilalagay. Once na rumami na siya, doon ko na siya ilalagay sa pinakita ko sa inyo. So dito guys, comfortable naman silang dalawa rito. And guys, I'm so excited kasi gagawin ko sila ng pagkain, yung isa sa pinaka-favorite nila. And I did my own research and I learned a lot of things regarding sa kung ano ang pinaka-best sa pagpapalaki sa kanila regarding sa pagkain, which is yung Madre de Agua. I don't know kung saan ako yung makakahanap ng Madre de Agua. So I was hoping that bigyan niyo ako guys ng tips kung saan para malaman ko. So guys, since bago ko palang siyang purchase na chicken, once na dumami na sila, I'm planning to put them over here. Kasi guys, kung mapapansin nyo, ito yung best spot sa pagpaparami ng decal brown layers na chicken. Kasi since I have a quite huge space for this chicken, makakabuelo sila sa pagpaparami. So, meron ako guys in order 12 siyang chicken na mga decal brown. So, magsta-start ako doon sa 12 pieces na order ko kay Sir Bell. And Sir Bell, shout out sa iyo kasi binigyan mo ako ng chance to support my little project. So, thank you, sir. So guys, sa pagkain ng decal brown layers, ang decal brown layers ay kailangan nyo ng vitamins and minerals na makikita lang sa mga pagkain like sapal, paddy rice, or no, it's rice whole yung ata, protein, calcium, carbohydrates, and minerals na kung saan meron lang dito sa bahay. So, gagawa ako ng pagkain nila in the sense na makatipid ako sa pagkain nila. Kasi once na marami yung inyong mga decal brown layers ng chicken, mas medyo magastos. So, meron ako guys mga alternatives para makatipid ako sa pagkain ng decal brown layers. So, excited na ako guys doon sa aking darating na mga decal brown layers. Pero, nasa incubator pa lang siya. So after 1 month, babalik ako doon sa aking friend para kunin yung aking mga decal brown layers na chicken. And that's all for today's guys. Guys, if you know something regarding sa pag-aalaga ng decal brown layers, please let me know. And I'm so excited sa pagpaparami sa kanila. And that's all for today. I hope all is well with you and your family.
And I'm Lou na nagsasabing if you want to be a successful person, first you have to plan in advance, you have to set things up so when you start moving, everything else will follow. So that's all. Bye bye. God bless.